Partner, isa na namang karangalan ng NCRP ulit ng Philippine National Police na talaga namang itong building na ito ay para mas mapalakas pa yung scientific investigation na kailangan ng ating mga kapulisan, especially itong project na kapag natapos na itong project ito, ganito yung kahihilat na. So ano masasabi mo sa mabilis na proseso ng proyekto? So yun nga partner, inaasahan na mapapabilis ang pagsasaayos o pagsasagawa ng laboratory natin dito sa forensic building. Lalong-lalo na po sa mga ebidensya na galing sa iba't ibang klaseng crime scene. So alamin naman natin ang pahayag ng ating buting Senator Peter Cayetano. Sir, ano pong magiging pangunahing benepisyo ng bagong forensic laboratory sa mga mamamayan, sir? Actually, ito yung sinilip ko noon nung nakita ko pa yun ng mga training. Siguro isang paboritong kanta ng mga pulis na hindi masabi sa publiko. Pag may malalaking krimen, hindi naman sila ang gumawa ng krimen, pero ang kanta is ako nasisisi, ako na lang parating may kasalanan. So the reality is, law enforcement needs resources. So whether tamang training, tamang sweldo, tamang facilities. So all around the world, nagmo-move to two things, no? Forensic o yung mga crime lab, forensic science, and artificial intelligence, no? So awa ng Diyos, nakakatulong po tayo mag-build ng maliliit na crime lab. So through Chief PNP Nartates and RD General Aberin, nagkaroon ng pag-uusap na pwedeng magkaroon ng joint project ang City of Taguig, ang NCRPO at saka ang Taguig City University kung saan parating top 4, top 5 yung criminology. But yung intention nga nito is to move the PNP capability. So ang gumagawa ng krimen, hindi PNP. Ang responsibilidad sa anti-krimen ay buong society. Magulang, pare, pastor, imam, businessmen, media, lahat yan po, pag tinignan mo po mga haligi ng hustisya, yung piskalya, yung pulis, yung west, sistema yan eh. So how do you now help yung sa pulis? So one way to help is to back them up with the facilities at yung science. So hopefully, etong mangyayari. And I'd like to thank the Australian Embassy, the Australian government and PGH, meron din silang project sa forensic. Yun naman yung teaching naman. So sir, baka meron po kayong mensahe sa ating kapulisan, especially ng NCRPO upang mapangalagaan nilang itong project, itong bagong laboratory kung sakaling matatapos, sir? Well, alam ko po na sa disiplina nyo wag magpakita ng emosyon. Alam ko na sa disiplina nyo po na bawal mag-criticize sa official policy. But I think dialogue and telling us what you really need. So marami to nabuo sa either sa pag bumisita may copy time, okay ito, may interview, tapos may tanong ka na, maring nasagot ko ngayon, pero pagdating ko sa bahay, iniisip ko ano bang kabuuan sagot doon? So I just want to encourage the PNP, whether retired, whether active, engage nyo yung policy makers from the barangay all the way to the Senate, all the way to Malacanang, because mas alam nyo problema nyo diba? Mas alam nyo solusyon. So pagka ganon, minsan na pagbibintangan ng politiko na enabler sa illegal. So siguro pwede kami maging enabler sa legal at saka sa makakabuti sa PNP. Thank you, sir. Thank you po. Kami po ang inyong Police News Network correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Maria Danica Bacal Subungo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.